Yung mga par, kamusta? General Casimero pinapatanda muna bago durugin. Pag-usapan natin yan mga idol. Pero bagong lahat, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So mga par, matapos nga po sinabi ni Jerry Peñalosa na sa tingin niya mga idol si General Casimero lang ang posibleng pwede makatalo kay Inoue dahil sa lakas nito na pwede makawindang si Japanese Monster sa bakbakan. Subok na daw kasi mga idol magpagapan ng kalaban si Cuadro Alas sa ibabaw ng lona. At kung babalikan daw natin mga idol ang laban nito, lahat daw sa mga nakalaban niya kagaya na lang ni Pilipos Ngitomba at Rayo Acajo. Nagsasabi na malakas daw talaga ang mga kamao ni Casimero. At hindi alam ni Coach Jerry mga idol kung ano ang magiging reaksyon ni Inoue kapag natamaan siya ng sulid ni Casimero. Well, para sa atin mga idol, talagang maalog ang tuhod ni Inoue sakaling makalanding ang Pinoy ng Monster Shot. Subalit tandaan pa rin natin mga idol na merong matibay na panga si Inoue kagaya ni Cuadro Alas. Kung babalikan natin mga idol, ang laban nito kontra sa ating Filipino Flash Nonito Donaire Jr. Makailang beses din siya natamaan ng solidong suntok ni Flash. Umalog lang ang Hapones pero hindi bumagsak. Kung mga ordinaryong boxer lang ang natamaan ni Flash sa kanyang suntok, talagang babagsak mga idol. Patunay lang talaga ito na matibay ang panga ni Inoue. Pero gayon pa man, iba pa rin si Donaire at iba rin si Casimero. Malay natin may konting sipa ang mga suntok ni Cuadro Alas. Samantala kahit naniniwala si Coach Jerry mga idol na kaya sakta ni Casimero si Inoue sa laban, hindi ibig sabihin nito na matapos manalo ni Inoue kay Marlon Tapales, wala pa rin daw kasiguraduhan na matutuloy ang bakbakan ni Alas at Inoue sa 2024. Kung saan kagaya natin mga idol, si Coach Jerry tiwala din na baka merong balakid sa sagupaan ng Hapones at Pinoy. Pero isa nga sa mga rason ni Coach Jerry mga idol, baka after 3 years pa daw labanan ni Inoue si Casimero. Kumbaga papatandain muna si Alas para easy na lang durugin sa bakbakan. Dahil kung gusto daw talaga labanan ng Japanese Monster ang Pinoy boxer, sana noon pa noong nasa bantamweight division pa lang sila, pinatulan niya na si Cuadro Alas sa bakbakan. Samantala matapos nga po mga idol, maditin ang head trainer ni Terence Crawford na si Bomac sa UK matapos mahulihan ng baril sa kanyang bagahe. Nag-aalala po ang mga fans kung ano na mangyayari kay Crawford sakaling matuloy ang rematch nito kay Errol Spence, lalo pa na activated na ang pangalawang laban nila. Ayon kasi sa report mga idol, posible makulong daw si Bomac ng halos 5 taon sakaling nagkasala talaga ito sa kaso na sinampas sa kanya ng UK at mababa na daw ang 1 year dito bago ito i-release pansamantala. Ibig sabihin nito mga idol, wala magiging trainer si Crawford sa laban nito kay Errol Spence. Malaki pa naman ang ambag ni Bomac sa kanyang game plan, kaya nanalo ito sa undisputed fight niya kontra kay Errol Spence. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po tumanggi si Juan Manuel Marquez sa unang malaking offer sa kanya ng top rank para labanan sa panglimang pagkakataon si Manny Pacquiao at noong nakaraang sa exhibition fight ng hamon ng Pinoy, kung saan mga idol hindi pa rin si Marquez tinitigilan ng mga fans. Marami pa daw nagtatanong sa kanya palagi kung kailan ba daw nito lalabanan ang Pinoy legend at paulit-ulit na sinasagot ni Marquez ito mga idol na hindi na daw siya lalaban sa Pinoy. Retired na daw talaga siya. Wala na daw makapagbabago pa mga idol sa kanyang isip dahil ayaw na daw talaga nito lumaban at mas gugustuhin na lang daw nito na maglaro ng basketball. Sirado na daw ang libro ni Marquez sa boxing sports at kahit sa interview nito dati mga idol, nabibigyan daw siya ng 150 million para lamang sa panglimang laban ng Pinoy legend. Tatanggihan niya pa rin ito dahil officially retired na daw siya sa boxing sports at masaya na daw dito si Marquez. When the Pacquiao people told me it's the fit fight for 150 millions, no more. Is I retire, I said no more, no.